ito, hinila namin ni Senator Soto para yung report ng committee, mga Blue Ribbon, yung mga Justice Committee, masasalang kagad. Hindi na i-refer doon sa ibang committees na parang first reading ulit. So ito, inahabol natin ito ngayon. At ang mahalaga dito, ina-address yung extrajudicial killing in several ways. No? Number one, ang mga kaso ng police na krimen, magkakaroon tayo ng designated courts, the designated Supreme Court sa kada probinsya, ang isang korte doon na may sariling prosecution from the Department of Justice na continuous hearing yung kaso noon para pag may ginawa ang police, hindi nakabaro lamang ang mag-decide. Doon na kaagad i-decisionan yun sa loob ng sa mismong husgado sa probinsya. Pangalawa, lahat ng administrative case, tuloy-tuloy na ang appeal sa appellate court, dinadadaan sa civil service. At ang mangyayari niya, para mas mabilis, less ang gastos, mas mabilis ang oras, ang Court of Appeals may decision na yan, at may rules na sa Supreme Court, doon na mag-a-appeal ang lahat ng administrative cases coming from plebs at saka sa Napolcom. Alright? So, bibilis talaga ang pagkakataon na kung may nagkamaling pulis, mabibilisan ang kaso nila. Admin and criminal? Admin dun sa Police Commission, pag-administrative case. Para sa criminal case, kaagad, pwede mo by information, pwede mo nang i-file dun sa designated court. Maganda nito, malalaman ngayon kung sino ang nagtutulog-tulog na puiskal o nagtutulog-tulog na judge, no? Dun sa police. Pero palagi ko, hindi naman magtutulog yung mga yan. Pero ang importante pa dito, magkakaroon ng continuous hearing. Sir, pero mawalan ng yung admin pwede siya sa So, yung admin, pag nag-appeal si A na yan, Paano IAS? gano'n rin doon sa criminal. Anong role ng IAS? Ang IAS ngayon, ang IAS naman, kikitiran natin yung kanilang pagkakataon para makapag-umisigan ang kapwa nila. Ang mangyayari niyan, unang-una, 5 days to investigate, 15 days to tapusin yung investigation, and then submit the report. Maaaring dagdagan ko yung 15 days, pero ang sinasabi ko lamang dito, bibilis yung administrative case sa IAS. Maaaring hanggang 60 days hindi naalalapas doon. Katulad sa plebs, hindi nalapas sa 60 days. Pero ang mahalaga dyan, wala nang appeal doon sa, tuloy-tuloy na doon sa Court of Appeals. Sir, 15 days to 15 days. For decision, 15 days, 60 days tapos yung decision. Bawal na sa IAS, sir. Bawal na kung sa IAS. Ang IAS hindi na dadaan sa PNP Director General. So magkakaroon ng independence talaga yung investigator ng IAS. At pati budget nila, ihiwalay namin yung budget nila sa budget ng police. Hindi na matsachani ng Director Pero General. under pa rin sila ng Under ng PNP, part of the, for administration purposes, under sila ng PNP. Pero pagka may police na involved, yung police na yun dadaan sa IAS, hindi na dadaan yung sa Director General. Tuloy-tuloy na sa Napolcom, tapos sa Court of Appeals. 15 to 60 days to finish the case sa IAS. Kasi usually, yung PNP Director General, pag inintay yun, saka lang siya magbibigay ng suspension or removal Ito, pag sinabi ng IAS recommended for suspension, masususpend siya agad. Sir, paano niyo pipiliin yung mga lugar na lalagay niyo ng bagong courts? Hindi. Designated courts. Meron ng court sa lahat So, pag designate ang Supreme Court, itong particular sala na ito is pang-pulis ito. Pero sir, doon sa proposal niyo, initially sabi niyo po 14 na in the transition. Alin? 14 courts in the cities. Hindi, nabago na yan. Tinanggal niyo na yun, sir. Kasi kung mag-create ka ng courts, hindi naman tayo kailangan mag-create ng court. Hindi pa kailangan. existing. So, yung existing courts, i-designate lang. Para alam ng tao, ito, police. Alam mo kung sino yung mga west na mahawak ng police cases kagad. So, may transparency na lahat. Hindi nawawala sa bureaucracia. So ito na mapapasa kaya? Well, I think mapapasa yan. Dahil alam naman natin, malaking problema natin sa EJK rin. Gusto ng tao na yung mga crimes na involving DUI,
yung mga police crimes, napapatok ng baril, tapos nakakatama, mabilis na malilitis siya pagkasakali. Hindi na babagal-bagal ang iyas. O directly, kung ayaw mo mag-file ng administrative case, pwede mo lang i-file directly doon sa police, sa fiscal by way of information. Sir, kanina sabi, Sa court. Sir, kanina sabi special yung case ng mga polis kasi kahit may kaso na sila, may mga baril pa rin silang dala. Parang how do Hindi. you resolve that, sir? Pagka na-file yung kaso, limbawa sa plebs o sa IAS, kumpiskado yung kanilang shield at saka yung kanilang baril. Pero hindi sila kulong naman agad, sir. O well, hindi mo namin tinatalakay yan. Gagawa tayo ng special bill doon na ma-exempt sila doon sa tinatawag na parang binabalik yung ginagawa ng araw na sila ay sui generis sapagkat sila ay hindi basta civilian lamang sila. Sila ay civilian na may baril. Pwede manghuli, pwede pumaril, pwede kunin yung property mo. Kaya ilalabas natin sila doon sa sinasabi na pang civilians, ang civil service sila. Pwede silang parusahan kagad later on ng kanilang commanding officer. Pero hindi pa yun ang tinatalakay namin. Makapahal pa tayo ng bill. Very happy over what happened yesterday sa Vietnamese campus. Well, hindi naman ako nagpunta. Alam niyo naman kung bakit eh. Yes, sir. So, yun nga, sir. I felt that I'm not happy because pinapasok natin yan eh. Alam ko naman, magsisinungaling muli. Pero yun naman yung nangyari yan. Dinala natin siya rito. Tapos ang sabi niya, noong July pa siya nagkaroon ng spiritual renewal. Tapos nagpunta pa siya noong October, nung sinungaling pa siya. Tapos nagkaroon siya ng faith. Ginamit pa siya ng ibang kasama niya. At least sabi niya, hindi siya kasama, dinala lang siya. Pero mas sunod-sunod siya pumupunta doon sa PCSO, manghihingi ng STL, pupunta doon sa court, manghihingi doon sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na pwede magnegosyo. So sa tingin ko, medyo hindi rin napatunayan, hindi rin naman na-connect na gusto yung sinasabi niyang Davao Death Squad saka yung si Presidente. Maaring talaga may Death Squad. Ulitin ko ito ha, malinaw. Kasi even in the international humanitarian recommendation doon sa Amerika, yung sinabi ko doon sa report natin na we have not proven whether there's a sponsored killing, sinabi rin nila yan. Sinabi rin nila na hindi maililig si Presidente Duterte so far. Pero sinabi ko doon, pwede siyang makasuhan kaya hindi siya mag-ingat doon sa International Criminal Court. Sinabi rin nila yan. So ibig sabihin, ganito rin ang nangyari dito ngayon kay Castañas na inulit na naman niya yung pagsisinungaling niya at wala siya maitulak kundi si Matubato na nang sinungaling. It doesn't mean na hindi nangyayari. Wala lang talagang nakalap na ebidensya na magagamit natin. And I've always said, para magawa mo yan, itong ginagawa natin ngayon, isa-isahin mo yung pulis. Pag may nahuli ka, file na kagad, mabilis na. Matatakot na yan. Ang isang ginawa rin namin dito, wala nang motorsiklo makakatakbo na hindi lalakihan yung plaka. Makikita kagad malayo pa, malalakihan ang plaka para pag may bumaril, yung riding in tandem, hindi na magagamit yung motorsiklo. At pag transfer mo yung motorsiklo, kailangan meron kang ID card, makikita kagad kung sino na ang may-ari para mahuhuli natin kagad yung mga riding in tandem. Ano saysay ng testimony nila Castañas kung may saysay doon? Anong saysay nun o wala bang saysay? Wala probative value eh. Damage witness nga ang sabi ko dahil sinungaling siya. Ito sabihin siya, kung sabi siya ng totoo no, ayun yung sinasabi niya, totoo yung sinasabi niya ngayon, sinabi niya ng maaga, pareho ko, hinabol ko yun eh. Hahabulin ko talaga yan. Sir, baka na mag-file ng motion sa Senate dahil in-assure na Nasa sa kanya. pero pwede siya Well, bago referral ulit. I don't know whether the Senate will agree. Thank you, sir. Sir, yung removal nyo ng layer ng record, is it para din mabawasan yung mga rings? Ang polis? Oo. Mabilis. Pero kasi sa level ba ng DG, may nagre-reinstate? Sa level ng PNP, may nagre-reinstate? Oo, may nare-reinstate na. Iba, natanggal na eh. Pero walang kapangyarihan ng IAS ng motor proprio powers. Pero, yung motor proprio,
Pero the moment they suspended ka, pag sinabi ng tanggal ka, pwede ka appeal. Kasi yung pledge are purely admin yun, di ba? Pareho ng IAS yan, kaya nang nasa baba. Ay, wala. Yun ang ginagawa ko, hindi alam. Nag-meeting ako sa mga police, sa mga NAPOLCOM, sa mga law schools, para malagyan sila ng mga legal knowledge. Para mawala ng role ng Because ang contention namin, okay ang civil service, pero another layer, mahaba eh. So, alisin nyo na yung Oh, layer. When it comes to police frailty, no? Yung mga ginagawa nilang kalokohan. So pagka dinahan sila doon, ang appeal na ngayon sa Court of Appeal, meron ng rule ang Supreme Court niya. All decisions go to the Court of Appeal. Okay, thanks, sir. 11 minutes. 11 minutes.